Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang DZRH TV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Match Point. Ngayong araw makakasama natin si Sir Kelvin, isang coach ng sepak takraw at teacher dito sa San Jose Academy sa Navotas City. Hi Sir Kelvin, welcome to Match Point. Batiin mo ating viewers, magpakilala ka muna. Hello, kamusta kayo lahat? Ako si Sir Kelvin Salmasan, teacher coach dito sa San Jose Academy. Sir Kelvin, bago natin pag-usapan at bago tayo magkwentuhan, pwede mo bang introduce sa viewers natin kung ano ba ang sport na sepak takraw? Ang sepak takraw ay isang laro na kung saan ay para siyang soccer gamit yung paa at yung kanyang court is katulad ng sa badminton. Meron tayong tatlong players dito sa magkabilang side at sila yung naglalaban. Meron din sila mga iba't ibang position like tekong, spiker, setter, parang volleyball. May nagsiset, may nag-i-spike at may nagre-receive. So, ganun yung concept ng laro sepak takraw niya. Pero bawal po yung kamay doon. Okay, puro paa lang talaga. Tuhod, ulo, dibdib. Yan. Okay. Wow, very pala yung dynamics nung sobrang hirap ng strategy nun for sure. Pag nandun ka na mismo sa court pa rin ba yung tawag dun, sir? Opo, sepak takraw court pa rin. Okay, pag nasa. And ngayon, meron nga tayo dito, yung mga ball. Yan. Pero tayo dalawang klase ng bola. Okay? Itong yellow one is MT908. Ito yung ginagamit na competition na bola sa mga men's or sa mga lalaki. High school and sa college sa mga higher level competition. Same din po dito sa red and yellow. Ito naman yung MT909. Yun yung code niya sa women's natin, sa mga pambabae natin. Ano yung difference nila, ang pag nag-difference nito, mas magaan, saka mas malambot syempre yung sa pambabae pa rin. Pero yung sa lalaki, medyo solid siya at mas, ayun nga, matigas siya syempre. Then, syempre, yung texture niya, hindi na siya tulad dati na yung ratan talaga. Medyo rubber siya, yung synthetic rubber kung tawagin. Yun yung gamit niya. Pero sir, yung ratan, ginagamit pa rin ba ngayon? Meron mga ginagamit, mga titinda. Siguro for for design, recreational. Pero pag sinabi sepak takraw, ito na po talaga yung bola. Sa mismo competition, yun na talaga yung ginagamit. Thank you so training much. balls pa rin naman, pero iba na yun. Mas mababang quality. Pero siya, nagagamit siya for training purpose naman. Thank you so much, Sir Kelvin, sa pag-explain sa amin. Ito naman, pag-usapan naman natin kung paano ka nagsimula sa sepak takraw. Tama, grade 2 sa Doñata Elementary School. Yes po. Grade school ka pa lang, nag-start ka na maging athlete ng sepak takraw. Pwede mo bang introduce sa amin kung paano ka nakapasok sa sport na to? Actually, nung grade 2 po talaga kasi ako dun sa Valenzuela. Football talaga ako noon. Dahil malaking tao ako noon, matangkad na ako nung bata ako. Sinali ako sa sepak takraw. Nakikita ko sila, nagsisipa. Sabi ko, parang gusto ko . So, nag-try lang ako sa gilid ng school. Tapos tinawag ako ng sir ko. So, practice ako. Tapos kasama ko ng mga grade 5, grade 6. Ako lang yata yung grade 2, grade 3 na nag-compete na noon. Siyempre, bangko lang ako noon. Kumbaga, experience pa lang. Pero, dumaan yung mga ilang taon, yun, nag-start na ako matuto talaga. Pero sir, naalala mo pa ba yung first competition mo and kumusta naman yun? Oo. That time kasi, naiya pa nga ako noon kasi syempre, bata pa ako noon, di ba? Natalo kami. Parang championship game. 4 schools kami naglalaban noon. Championship game. So syempre, grade 4 ako noon. Umiyak ako. So hindi ko makakalimutan, naiya ako. So yung pag-iyak na yon, sabi ko, babawi ako sa susunod na taon. Meron pa naman akong 2 years. So yun yung experience ko talaga nung sabi ko sayang natalo ka, pero dahil nga yun yung patuto pa lang ako, parunong pa lang ako nung mga panahon na yun. Pero dahil umiyak ako, sabi ko babawi ako. First competition kasi. Pero sir, from that memorable experience, ano ba yung naging aral doon? Sa grade school pa lang to Sa akin yung time na yun kasi parang tumatak sa akin, gusto ko pang matuto. Minahal ko yung sport na sepak. Parang doon ako nag-start na every after class, kasi pang umaga ako na remember. Kahit ako lang mag-isa, nag-training ako. Ang basic nga pala, ang ginagawa ko noon, 1 hour a day, ball control ako, non-stop. Ball control ako ng ball control para matuto ako noon. So, yun yung naging aral sa akin na di ako sumuko kahit natalo na kami.
Kasi yung kalaban namin may next meet pa eh. May next event pang lalaruan. Kami wala na eh. Kumbaga, aral na ulang ulit kami, training na lang kami kung gusto namin. Ako di ako minto. Kaya pagdating ng 5 and 6, marunong-runong nga ako. Nagpursige talaga kayo, sir, for self-growth na rin. Yes po. So nice and very inspiring naman. Sa SEPA kasi, miss, yun. Kailangan mo ng self-training, self-discipline, lahat yung makakatulong sa inyo. Hindi katulad ng sports, syempre kasi team play yan, iba pa rin yung pinapalakas mo sarili mo. Yun lang naman. Pero ito sir, nakita natin yung pagmamahal niyo sa sport kasi from grade school, high school, and kahit nung nag-college kayo sa Philippine Normal University, dala-dala niyo talaga yung sepak takraw. Saan ba to? Paano niyo ba na-maintain itong ganitong kasing dedikasyon to promote and maging involved pa rin doon sa sport? Kasi nung elementary ako, una gusto ko lang maglaro eh. Ang gusto ko lang nun is maglaro talaga, walang dahilan eh. Nag-enjoy ako sa game na to, ganito. Pero nung naging high school ako, hanggang college ako, may patutunguhan pala. So inisip ko nun na, why not kaya prosecute ko nung sepak takraw ko? Kasi inoperan ako sa college nga nung coach ko na ay graduate ka ng grade, fourth year high school pala, wala pa K-12 nun. Pagka-graduate mo, mag-apply ka ng PMU. Ganyan. Tuloy mo pa yung sepak mo doon. Teacher yung course doon. In-explain niya sa akin, yung pagiging teacher and coach mo someday, yan na ngayon, ito na ako, hindi ako nagkamali na pinaniwalaan ko siya. Kaya siguro yun yung dahilan na ikaw naman yung mag-share ng knowledge, ng skill sa mga players mo, yung experience mo. Kasi ganun yung parang yung coach namin na yun, isa siya sa mga dahilan kung ba't nandito kami. Ako, isa sa mga produkto niya. Yun yung reason po. Kumbaga sir, malaking factor pa rin yung sepak takraw sa profession na pinili ninyo. Pero sir, ito, dun sa sepak takraw nga, sa natutunan nyo bilang sepak takraw athlete, ano naman yung naitulong nyo sa inyo sa pagiging teacher? Ayun, ang sepak takraw kasi, yung hindi talaga sumuko. Kasi maraming challenges eh. Nung nag-aaral ako, akala ko di ako makapagtapos. Ganun sa sepak. Kapag sumuko ka, di ka matututo kasi. So sabi ko, compare ko lang itong laro na ito sa pag-aaral ko, kaya ko naman din. So parang, alam mo yun, inisip mo na kung kaya mo ginagawa mo sa game to, sa pag-aaral, kaya mo gawin din yun. Diba? Parang reverse lang yun eh. Laro, pag-aaral. Pero yun nga, hindi ko pinabayaan din yung pag-aaral para makapagtapos ako. Tsaka it takes a lot of discipline and time management talaga bilang student athlete. Ito naman sir, yung matapos yung ilang years yung paglalaro, pinili nyo maging coach talaga ngayon. Ano ba nagtulak sa inyo para ipursige itong part naman na to bilang coach? Sa totoo lang po, kahit teacher na ako nun, gusto ko pa rin maglaro. Kasi hinahanap ng katawan ko eh, nasanay ka ng laging may training, laging may laro sa ibang lugar. Then, suddenly, yung naging teacher na ako, nagtuturo na ako, busy na sa trabaho, sabi ko, magko-coach ako. Sabi ko, pwede po ba dito sa school? Nag-propose ako sa school. That time naman, coach naman na po ako sa PMU nun, sa college. Pero dahil nga dito na nag-work, dito ako nagtuturo, gusto ko ma-share din sa mga high school yung sepak takraw. Kasi walang alam, hindi nila alam yung sepak takraw na laro dito eh. Kumbaga, in-introduce ko po. Kaya nag-put up kami ng sepak takraw dito sa San Jose. Kasi kahit sa public school dito and other private school, walang sepak. So, why not di tayo maglagay ng sepak takraw? Simulan natin. Para mas ma-promote pa natin yung sepak takraw na laro. So, kayo pala yung nag-start, sir, ng sepak takraw dito sa community na to. Yes po. Pero sir, nagkwento tayo kanina, ang sabi niyo, isa kayong frustrated national gusto ko yung dati. athlete. Pwede mo ba kaming kwentuhan about that? Ay, kasi po may mga kaibigan na alam po yun na mga nakakalaro ko sa... Meron kaming SQAA sa college kung tawagin. State Colleges University Athletic Association, SQAA. So, yung mga kabatch ko, ahead sa akin, sa sumama sa akin, nandun na. Malayo na narating. So, nakakatuwa bilang kasabayan nila, kalaro nila. So, sabi ko, buti pa kayo, nandiyan na kayo sa national, ganyan. Ang nakakatuwa naman, pag nagbabatian kami, teacher ka na pala. Ayan, gano'n. Nagkikita kami sa mga tournament. Kasi nag-official din ako minsan. Dadalaw sila. Kumbaga, sila yung mga may national team, parating nandyan, papakilala sila, please welcome our national team. Tapos magkita kami, kakawayan lang kami. Gano'n. So, nakakatuwa rin. Kaya sabi ko, sayang pero
masaya ako para sa inyo. Masaya rin naman sila para sa akin. Yun lang naman. At saka nasa same sport pa rin naman kayo. Iba lang yung mga role niyo. And kayo, parang kayo na yung magbe-build ng mga next national athletes natin for SEPAC. And pero ito, Sir Kelvin, nandiyan na rin tayo. Pagiging coach. Ano ba ang pinakamahirap sa role niyo sa pagiging coach? Ang pagiging coach kasi, it takes time. It takes your limit din kung hanggang yung pasensya mo. May mga bata kasi na gusto talaga matuto. May mga bata may potential, pero dahil sa setup ng family nila, wala kang magagawa eh. May mga ganun kasi ako na-handlean na yung bata marunong na, nakikita ko na siya, then hindi na siya pumapasok kasi nga may problema ro sa pamilya. Gusto niya maglaro, gusto niya mag-aral. And na-hurt ako sa tuwing na naisip ko yun. Sabi ko, sayang tong batan to, may potential eh. Kaya lang dahil nga sa financial problem siguro, sa family setup nila, yun yung kinakalungkot ko. Ngayon, nag-stop na rin siya. Kaya yun yung challenge sa akin, kung paano mo i-handle yung bata mo, lalo na kung gusto mo siyang tulungan talaga. Di ba, miss? Yun yung mahirap eh. Hindi alam, pabayaan mo lang yan, di ba? Dapat i-guide mo pa rin yun. Pero tinry ko yung best ko, pero pinili talaga ng magulang na mag-stop yung bata. Malaking bagay talaga, sir, yung support. Yes po. Yung sa gusto ng bata. Kasi yan yung maraming nasasayang din ng mga talent na meron kasi yung talent na talaga nasa bata na talaga yung talent niya dun sa sport and kailangan na lang din i-nurture. Kasi ayun, kailangan ng support din syempre. And motivation, kung gaano kahalaga ba yung ipagpatuloy niya yung ganung sport. Pero syempre, responsibility din ng coach. And nagawa niya naman, sir, lahat ng best. That's so nice naman. Pero ito, coach, paano ba sa mga athlete ninyo, paano nyo naman sila na-nurture yung dedication and yung character nila on and off the court? Yun. Kapag start tayo dito sa high school, mga bata ako ng high school, kasi teacher na nila ako, tapos coach pa nila ako, may something, pagkakaiba pa rin syempre, di ba? Loob ng klase, iba ka, you are as a teacher. Pero pag nasa court ka, you are as a coach. Ano ka para mag-coach? Ngayon, ang pinupush ko dun sa pagiging coach ko, syempre, to maintain their discipline, their attitude, on and or off the court. So, baga, hindi, kung ano ka nung sa klase, dun sa court, kung ano yung attitude and discipline mo, kung maayos yun, okay na yun. Di ba? Kaya kapag ka nag-iba ka dun sa klase, tapos iba yung attitude mo sa court, iba ibig sabihin nun, imbalance. So, kailangan, ma-discipline ko talaga sila, ma-motivate ko sila, ma-encourage ko sila pagdating naman sa court. Kasi ang tinuturo ko inside the classroom is knowledge. Di ba? Situation. Pero pagdating naman sa sport, syempre, kailangan palakasin ng katawan, attitude, discipline, everything. Malaking bagay pagdating sa sports. So, yun po yung gusto ko sabihin naman. Okay, ito Sir Kelvin. Labas naman tayo sa school. Valenzuela Tacrao Club. Isa kayo sa mga nag-establish talaga ng club na yon. Kumusta naman? Paano ba siya nabuo? And kumusta siya ngayon? Ngayon po, pare-parehas kami may mga hawak na players na. Yung mga kasamahan ko doon. Kasi nabuo po yun year 2017 to 2019 bago mag-pandemic. And active yung club na yon na mag-invite ng iba't ibang clubs and city na may sepak takraw sa Valenzuela. Dahil yung makasama ko po doon mga Milo officials, mga marurunong din talaga. So ngayon, sabi ko sa kanila, kung hindi na tayo maging active, sana ituloy pa rin natin yung pag-nurture, pag-promote ng sepak takraw, pag-train sa mga bata, para nandun pa rin tayo. At ilang taon na rin, after pandemic, nagkikita-kita naman kami sa NCR Meet, yung DepEd palaro. Yan. Nagkikita kami sa mga palaro na yan, saka sa mga invitational league. Pero gusto namin ibalik kasi malaking bagay na may club ka. Parang yun yung magpo-promote dun sa isang lugar nyo, dun sa sports na yun. Kumbaga, mas makikilala yung sports na yun kapag malaki na kayo. Diba? So, kaya ang target ko dati is Kamanaba nga Kaya simulan ko sa Valenzuela, nandito naman sa Nabotas. So, unti-unti lang, sabi ko, kung may ma-share ako, edi go. Pero ito sir, aside from pagiging coach, nagiging official din kayo sa mga game and guest speaker na rin. Ano ba yung nagtutulak sa inyo para i-promote yung sepak takraw? Yung dedication ko na makilala yung sepak takraw sa Pilipinas. As a player, as a former player, ngayong coach and teacher, and
official, gusto ko makilala yung sepak takraw dito sa Pilipinas. Hindi lang siya parang nadaanan lang ng camera, makita lang yung bola, uy, may sepak doon, kasi ganun karaniwan eh. Pero ang nakakatuwa kasi ngayon, ma'am, with the help of social media sa Facebook, may mga vlogger tayo na nagsisepak. Nagla-live sila, pinopromote nila. Yun yung advocacy nila eh. Mapakita sa buong Pilipinas na ang sepak takraw ay masarap laruin, masaya laruin. Hindi siya parang exhibition lang. Kasi ang highlight dito sa Pilipinas talaga, basketball and volleyball, wala tayong magagawa dyan eh. Diba? Pero pag pinanood mo yung sepak takraw, mas nakaka-relax din dito talaga. Masaya. Speaking of, sir, kumusta ba sa tingin ninyo yung estado ng sepak takraw dito sa bansa natin? Ngayon po, yun tulad po na sabi ko sa inyo kanina, may PSTL pong nagaganap, no? May Luzon qualifier. Suportado po naman ng PS ito. And then yung ating mga national player po ay nandoon din. Ngayon, nagpuputa po sila ng mga clubs para mas dumami pa yung mga players natin. So, masasabi ko po na unti-unti, lumalago na yung mga players na nakikilala ng sepak. Pero sana dumating yung time na ma-televise din naman sana yung sepak. We are looking for television din yung sepak para ma-highlights din niya. Yun lang naman. Pero ito, sir, with that, ano naman yung mga challenges na kinaharap ng sport dito sa bansa? Nakakalungkot sa amin, naunahin ko na, sa totoo lang, lalo sa sa ibang schools. Sa ibang schools po kasi talagang kulang sila sa gamit. To be honest, yung bola, simpleng net, iba pang equipments nila, kulang-kulang. At ang nakakatuwa doon, yung mga bata at sila coach pa mismo nagtutulong-tulungan para mabuo yun. Yun isa, equipment talaga. Kung gusto mo makapag-produce ng magandang athlete, quality athlete, magaling na athlete, kailangan mong bigyan kailangan mag-invest doon, di ba? Parang kami, may mga ini-investan kami. Coach, wala akong pamasahe. Totoo yun, nangyayari yun. Eto na ako, sige pamasahe. Coach, yung mga pag-training bukas, wala akong pamasahe. Nakakalungkot. Kasi nga, vocal naman yung bata. Sinasabi nila yun, kasi totoo. Gusto nilang pumasok, gusto nilang mag-training after class. Dahil wala silang pamasahe, paano sila papasok, paano sila mag-training? Isa pa yun. Siyempre, yung budget ng support ng mga magulang sa bata. So, yun yung nakikita kong challenges eh. Kaya hindi tayo basta-basta makapag-provide ng athlete na ganong kalakas, talagang kulang sa suporta, ganyan. Hindi naman lahat hindi ko naman nila lahat. Talaga nagkataon lang may mga athletes tayo magagaling, pero nasa, alam mo yun, ibang lugar na hindi sila nakikitaan. Ganyan. Pero ito, sir, ayun nga, marami tayong mga talented athlete dito sa sepak takraw. Sa tingin nyo, paano pa natin siya mas maipopromote ba dito sa Pilipinas? Siguro, isa sa way, no? Yung pagiging active nila sa sepak takraw, yung pag-attend sa mga invitational league, no? And more on clinics, yan. Yung mga nakakatawa kasi yung mga Philippine team natin, yung mga, nagkakaroon sila ng mga clinics sa mga school. Ayan, so nakakatuwa kasi sabi nga nila, pag nag-invite kasi ako dito, kapag mayroon kaming Labota Summer Camp, ini-invite ko rin yung mga Philippine team para, ma-motivate yung mga bata. Ma-inspire yung mga bata. Uy, galing naman ni Kuya. Titingalain sila. Galing niya mag-spike, galing niya mag-service, ganyan. Sabi ko, maganda to. Kaya tutuloy-tuloy ko siya. Sabi ko, sana kayo rin, huwag yung huminto, syempre. Yun lang. The coach, with everything na napag-usapan natin, mensahe para dun sa mga atleta na gustong mag-try ng sepak takraw at yung mga atleta na nandito na sa sport mismo. Go ahead. Sa sepak takraw, una-una sa lahat ay sana, hindi tayo susuko. Huwag kayong uminto. Huwag kayong umintong matuto. Tandaan ninyo, ang paglalaro ay hindi basihan kung gaano kayo kagaling. Kailangan meron kang puso sa laro. Puso, respeto, saka disiplina. Yun yung key para maging mahusay ka na atleta. Tapos sa iba rin pong sport, syempre ganun din naman, Kailangan talaga may mga bagay tayong ganun, Ulitin ko lang po, dapat di lang sa laro ka magaling, dapat meron kang puso, disiplina, saka respeto.
That's very beautiful. Puso, disiplina at respeto para maging isang mahusay na atleta, hindi lang sa sepak takraw, kundi sa sports in general. Thank you so much, Coach. Last na lang, Coach. Baka meron kayong gustong pasalamatan and invite them to support sepak takraw. Una-una sa lahat, thank you so much po sa coach ko. Siyempre, yung coach ko, Sir Lawrence, Sir Carlos, sila Coach Ego na Philippine team, sila Sir Jason Huerte, yan yung mga Philippine team, yan mga idol natin yun, siyempre. And yung iba pong players ng national team. Ganon din yung San Jose Academy, itong school namin, at yung Philippine Normal University sa pag-support and gabay din sa akin na ngayon teacher as coach na rin ako. Thank you so much, Coach Kelvin. Pero syempre, hindi pa tayo tapos dahil ngayon meron tayong segment na tinatawag na Match Point Game On. Ngayon, tuturuan ko kayo ng basic skills sa sepak takraw. Sa sepak takraw, may tinatawag tayong ball control. Ang ball control is like an inside kick. Okay? Papatamahin natin dito sa flat area surface ng paa natin. So, ang ball control, ganito siya ginagawa. Relax lang yung kamay, bibitawan yung bola, then hit mo yung bola mo sa paa. Katulad nito. So, ang ball control isa sa skill ng takraw para mapaglaro ka sa loob ng court. Para nakokontrol mo yung bola. Susunod naman is knee control or sa tuhod. Kasi tinatawag natin control sa tuhod. Ayan. Then last natin, meron tayong head control. Ang head control ginagamit to, mabilis pang stop kapag mabilis din yung bola na galing sa kalaban. Parang ganito. Ayun. So, yun yung tatlong basic controlling sa sepak takraw. Marami pa tayong kwentong iahati na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ito po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point.